Alright mga kapatid, welcome back sa Coach Haji Vlog. Nagbabalik po ang inyong lingkod sa pamamagitan ng ating programa na inaabot ng programa ito. At salamat po pala doon sa mga nag-subscribe po. Buo po ako nagpapasalamat at na-appreciate ko po ng lubos-lubos. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang or comment na lang sa baba or share, masaya na po tayo dyan. At aking pong buong pusong pinasasalamatan po yun. Thank you po, thank you po. Ang oras po natin ay alas 6:35 ng umaga. Magandang umaga po sa mga dito sa ating bansa, sa iba't ibang dako ng mundo na ibang kultura. Kung gabi man o tanghali, magandang gabi at magandang tanghali sa inyong lahat. At sana'y mapayapa po ang ating kalagayan at pagpalain po tayo ng ating amang may likha sa atin. Okay po? Ang tatalakayan po natin ngayon at bibigyan natin ng reaction ay yung tungkol sa doon sa interview kay Congressman Erwin Tulfo regarding doon sa mga biyahe ng Pangulo na kanyang dinipensahan at ikinumpara pa doon sa mga nagdaang mga administrasyon iba't ibang Pangulo. Iyon ang ating bibigyan ng opinion at reaction base lang po doon sa kaya at kaalaman lang natin o kakayahan lang natin na ating mabigyan ng counting reaction lang at opinion. Yun lang po ang ating tatalakayan. Okay po? Magandang umaga sa inyong lahat. Simulan natin mga kapatid. Doon sa interview sa kanya at maging doon sa plenaryo ng Congress, nagkasagutan sila doon ni Manuel regarding doon sa biyahe ng Pangulo at ang dinidepensahan nga nito ni Erwin Tulfo, yung mga ganong biyahe. Okay. Ang unahin natin yun nga, yung sa biyahe-biyahe na yan. Sunod na lang natin yun sa Congress. Okay. Ito kasi biyahe niya, may nag-interview sa kanya base doon sa napanood ko lang at yun lang, kaya hindi tayo pwede makakuan kung base lang doon sa napanood natin, doon tayo magre-relay lang regarding doon sa mga sinabi niya. Okay. Yung biyahe nga daw ni Pangulo base sa kanyang mga sinabi humihikayat ng mga investor sa iba't ibang dako ng kanyang pinupuntahan, di ba? Nung nakaraan, di ba, sa Swiss Republic, yan, sa Germany, yan, sa Japan, mga ganun. Humihikayat daw ng mga investor para magkaroon ng mga investor dito sa ating bayan para lumago ang ating ekonomiya. Pero doon sa mga bagay na sinabi niya na pagkukumpara sa iba't ibang administrasyon, kay President Gloria Arroyo, yan, kay Erap, kay Ramos, kay Digong, ating Tatay Digong, pinagkukumpara niya. Yun daw mga biyahe ng BBM ay dahil nga sa mga imbitasyon. Yun, imbitasyon kay BBM. At base daw yun para magkaroon daw ng mga investor sa ating bayan. At yun doon naman daw kay Tatay Digong o kay Duterte kaya naman daw kukunti yung mga biyahe di ba? Wala nga daw hindi daw talaga makalabas ng katulad sa Amerika sa mga ganyan parang di lilinawin natin, tingnan lang natin yun, di ba? Doon sa sinasabi niya investor na para magbiyahe ang Pangulong BBM sa iba't ibang panig ng mundo, di maglabas ka ng mga kung ano-ano mga nabit-bit niya mga investor, di ba? Mag-release ka. Mag-press release ka ng mga investor na pumasok. Yung nakaraan sa Germany, sa Japan. O di maglabas ka ng patunay na may mga pumasok talaga mga investor. Hindi yung, di ba? Didepensahan mo isang na wala namang, di ba? Di patunayan mo. Yun lang naman ang akin. Patunayan mo, maglabas ka ng datos na may mga pumasok na investor sa ating bayan doon sa mga biyahe ni BBM. Para masabi mo na naghihikayat. Oo, tama, naghihikayat nga po talaga ng mga investor yan. Pero dapat naglalabas ka rin ng datos na may pumasok after nung nangyari yung biyahe. Diba? Sa Japan, kailan pa yun? Last December pa yun. O ba't di ka maglabas ng datos dyan na may pumasok na investor dito na malalaki investor? O ngayon, sa Amerika, nung pumunta siya, o ba't di ka maglabas ng datos na may mga pumasok ng mga investor sa ating bayan? Sa Germany, sa Swiss Republic, di ba? O sa China, o di maglabas ka. Ikinakatwiran niya,
Ito na naman yung kinakatiwiran nito ni Erwin Tulfo. Wala daw. Ayan, tita mo, wala pa sa kanyang pahayag dan. Kaya ang problema lang daw, yun ang mabigat doon, yung problema, di ba? Biyahe ng biyahe, biyahe ng biyahe, yung pala may problema, ba't lagi pa nagbabiyahe? O, di ba? Ganun lang. Sasabihin niyo ang problema, bakit hindi pumapasok yung investor sa kabila ng mga biyahe ng Pangulo? Dahil daw isinisisi niya naman doon sa konstitusyon natin. Sa ating 1987 konstitusyon, dahil nga daw sa yung sa ownership ng mga namumuhunan. Doon niya sinisisi. Ay kung hindi naman pala nagiging wala rin palang saysay yung mga biyahe, ba't hindi mo muna ayusin? Yung sa konstitusyon na sa provision, hindi. Ay gusto niya kasing ayusin buo. Gusto niyong kalikutin ng buong ating saligang batas, buong buo, kakalikutin niyo. Eh kung doon may problema, ba't hindi na lang doon, revision kumbaga, tawagin dyan i-revise na lang yung regarding sa economic. Hindi. PI kayo di ba? Dahil meron kayong mga hidden agenda, di ba? Ganun lang kasi yan. Kung talaga may biyahe ng biyahe, tanungin mo naman, nasaan yung mga package na dala o may mga ganun. Mga pledges, mga pledges lang ng mga binigay. Nagmaterialize ba? Yung mga pinangako. Alam mo, sa mga biyahe na ganyan, pag nagkuhan yan, puro pangako lang naman yan. Siyempre, sila pa rin magdedetermine, sila pa rin magkuhan kung gusto nilang mag-investment dito sa ating bayan. Pero nasaan ba yun? Ganun lang naman yan, nangako, di ba? Pero nagmaterialize ba? Wala naman. O di ba? Eh di maglabas ka ng datos na talagang yung biyahe ng Pangulo mo o biyahe ni BBM may mga nahita. Di ba? O may mga naging investment sa ating bayan. O maglabas ka, yun ang pinaka-importante, maglabas ka ng mga datos na yun. Para makita namin na talaga yung sinasabi mo para makapanghikayat ng mga investor nandoon. Naglalabas ka ng prueba wala ka naman mailabas na prueba, puro ka ganun lang, di ba? Tapos didepensahan mo. Okay lang yun kasi wala kayo na magkaalyado na kayo, di ba? Walang problema yun. Pero ang akin lang naman, kung didepensa ka, maglabas ka ng malinaw na datos na may pumasok. May pumasok ng mga investor sa ating bayan. Doon sa mga biyahe ng Pangulo, ng BBM. Para naman yung gastos doon o yung bagay na ginamit doon, hindi naman, wala namang kasayang-sayang, di ba? Hindi naman 100 lang yan. Hindi naman takusan lang yung biyahe dyan. Milyon yan, di ba? Yung akin lang, kung talaga may biyayang nadala o ba't di mo ilabas mo. Tapos sisisihin mo yung mga bagay na gano'n na, kaya na nagbiyahe kasi may mga imbitasyon. Alam mo pa, ito, kukunin kita. At sasabihin mo, limitado yung labas nung Duterte. Yung sa Ramos, alam mo yung sa Ramos din, isa pa rin yan yan, maraming biyahe rin yan si Fidel Ramos, si Pangulo. Pero, na-break record nyo na yan, ng BBM. Nalagpasan niya na yan. Tapos sasabihin nyo, limitado yung labas ng Duterte. Sige, sabihin natin, limitado. Pero alam mo ba, kahit sa US, yung inimbita siya, panahon ni Trump, inimbita siya pero hindi siya pumunta. Bakit? Ayaw niyang makipag-ganong sitwasyon na wala rin namang kuwan. At minura niya pa nga. Tapos sasabihin mo, hindi makalabas kasi limitado. O sige, sabihin natin, ganon, limitado yung labas niya noong biyahe ng Duterte. Pero tingnan mo yung economic. Ikumpara mo nga, mas marami pang pumasok na ekonomiya. Marami pang investor na pumasok ng ganon. Na madalang naman yung biyahe. Ito naman Pangulo mo, madalas bumiyahe. Nasa naman yung investor na pumasok. Tapos ikakambyo nyo doon sa 1987 Constitution na kaya naman ang problema, yun sabi mo, ang problema doon sa ownership ng ating Constitution, doon nagdadalawang isip yung mga investor na pumasok sa ating bayan. Ba't hindi nyo yun ang galawin? Hindi yung buong Constitution ang yuyurakan nyo o wawasakin nyo. Di doon lang kayo sa provision. Kung yun ang naglilimita ng pagpasok o para umangat yung ating ekonomiya, sa provision lang tayo gumawa. O amendment lang. I-amend mo lang yun. Yung doon sa economic. O di ba?
Gusto nyo kasi wasakin nyo yung 1987 Constitution para doon sa mga sarili nyo mga agenda. Humaba yung termino nyo. Diba? Magawa nyo lahat ng mga kasi once na kinalikot nyo na yan, kayo na ang kuhan dyan. Yun nga sinasabi namin, di ba? Wala kami katiwa-tiwala sa inyo yung tungkol sa mga bagay na yun. Idadahilan mo tungkol doon sa economic version kaya hindi pumapasok yung investor kasi yun nga. Yun ang galawin mo. Yun ang ipanukala mo. Na doon lang sa parte ng economic gawin. Hindi yung kakalikutin nyo yung buong saligang batas. Di ba? Dahil yun ang paniwala mo Kaya hindi siya pumapasok yung mga investor natin dahil doon. Yun ang kalikutin nyo. Amendment lang. Doon sa mga parte na nakakasagabal sa ating ekonomiya. Di doon. Galawin nyo yun. Di ba? Napakasimple. Gusto nyo wasakin yung buong 1987 Constitution para sa sarili nyong kapakanan. Di ba? Ganun lang yan kasimple. Kasi dadahilan mo kung bakit. Ang problema ay hindi pumapasok kasi doon. Pero ang totoo, anong saysay? Tanong nga ni Manuel Yung panunood ba sa Formula 1 sa Japan? O bagamat imbitado yun? At pinaproud, sabi nga ng proud na proud nang nanood ng Formula 1. Ba't patago? Ba't hindi hayag sa buong bayan na manunood siya ng Formula 1? Di ba? Sus, sasabihin na proud na, itong darating naman na Formula 1, di ba? Yan ang kwan sa inyo Ito kasi si Congressman Tulfo, kwan din naman ako dito Sobrang bilib naman ako dati dito na talagang kwan Pero kinakainan ng sistema di ba? Dati pag kwan yan, di ba? Inain na siya ng sistema Kitang-kita naman, wala naman nagiging benepisyo yung mga biyahe, tapos didepensa pa. Ba't hindi? Kung ikaw concerned sa ating bayan, kung ikaw concerned sa iyong Pangulo, kay BBM, ba't di ka mag-advise? Isa ka siguro naman, pwede ka naman siguro counting advice na, siguro naman, limitahan o ano. Dahil wala rin naman, ito muna ang ayusin natin. Yung ating economic version na to sa ligang batas natin, amend muna natin at after nung naayos na at naayos na yung ownership, kung sabihin natin 70-30 o 60-40 ang ownership ng mga banyaga dito sa ating bayan, ayusin nyo na muna yung regarding dyan sa usapin na yan para pumasok yung mga investor, and then after na ayos na yung amendment dyan regarding dyan sa economic na yon, saka mo siya payuhan, sige bumiyahe ka na. Bakit? Okay na yung ating welcome na yung mga investor na ganito na yung sistema natin. Diba? Ganun lang, payuhan mo na ganun. Pwede naman Bakit? Congressman ka naman pwede ka naman mag-privilege dyan regarding dyan. Pero kung biyahe ng biyahe, wala rin naman nahihita. Diba? Kaninong gastos? Nasasayang lang yung yung kaba ng bayan Ginagastos ng liwaliw ng liwaliw, di ba? Tapos pag tinanong mo, mayroon ba pumasok? Wala. Ang problema daw ito. Ba't hindi nyo muna ayusin yun, sinasabi nyong problema? Tungkol dyan sa ating 1987 Constitution na i-amend nyo, hindi yung buong kakalikutin nyo yung saligang batas. Yung problema ng amendment mo dyan, tungkol sa economic, dyan kayo mag-focus. Pag okay na, sabihin mo sa Pangulo, okay na yung amendment. Mag-travel ka na, mag-invite ka ng mga investor. Bakit okay na yung kuha natin? Ganun sana, di ba? Tayo nagre-reaction lang, di ba? Base lang doon sa atin nakikita. Basta ganun lang naman di ba? Alam naman natin na didepensahan mo yan. Bakit? Sabi nga, di ba? Kaakap mo yan Ikaw kung lumika ng akap siyempre kaakap mo siya. Kaakap mo siya, didepensahan mo. Pero ang akin lang naman, kung talaga may malasakit, alam ko naman may malasakit ka ba't di ka mag-solicit advice sa Pangulo na ganito? Ayusin na muna natin yung ganito, bago ka magkuhan, di ba? Kasi wala rin nakikita doon sa mga travel niya, di ba? Ganun lang. Magandang umaga, salamat po. At doon sa sinasabi nila na sa Pangulo na limitado. Ang dami nga imbitasyon ng Pangulong Duterte. Inaayawan niya Yun nga kinukumpara niya. Kumpara mo sige, sa dami ng travel ng BBM,
limitado ang travel nung Duterte. Pero ikumpara mo yung economic nung nangyari sa Duterte. Oh, limitado pero tingnan mo yung ekonomiya. Lumago. Yung daming travel naman ng BBM. Nasaan yung mga travel na yun? Nag-convert ba? May mga naging kuwan ba? Yung effort niya doon. Ilabas niyo yung datos, yun yung sinasabi ko. Ilabas niyo yung datos na may pumasok ng mga investor sa ating bayan. Oh. Yun lang po, kinukumpara ko lang po talaga. Sa dami ng travel niya, ang sabi ng Erwin Tulfo, may problema dahil nga limitado yung ownership ng ating 1987 Constitution. Sa dami ng travel pero walang nagmaterialize ng mga nag-investor o pumasok sa ating bayan. Tapos Tatay Digong, napakalimitado. Yan ang siya nagsabi. Napakalimitado ng mga travel. Kung saan, Japan o US o kung saan dako ng mundo. Limitado yung travel niya. Pero, tingnan mo yung ekonomiya nung si Digong ang kuwan. Di ba? Oh. Tatanong lang po. Tingnan mo yung ekonomiya. Kumpara mo sa ekonomiya ng BBM. Limitado pa yun, ha? Oh. Si BBM kung saan lupalop ng mundo pumupunta. Oh. Kaya yan sinasabi ko po. Ilabas niyo yung datos na may pumasok doon sa mga pinuntahan niya. Hindi yung isisisi nyo po doon sa 1987 Constitution. Yung palang problema, ba't yun lang hindi nyo kalikutin? Okay, God bless po, salamat. At nagkaroon tayo ng pagkakataon at nabigyan natin ng opinion at reaction lang po yun. Tayo po yung nagtatanong lang doon regarding doon at tinitingnan lang natin. Lagi ko sinasabi po, pag mali, pag tama, magsama-sama tayo. God bless at magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po.